Maayong adlaw mga higala, pwede ba na ang isang lugar ay tamaan ng kidlat ng 2 beses? Weather experts say, yes, pwede. Pero matagal kaya ang pagitan, umaaring magkasunod agad ang kidlat. Depende. Kung mataas raw ang lugar at takaw kidlat, talagang madalas na kikidlatin. Along the same line, kung ang isang tao ay talagang maraming nagrereklamo. But we are not talking here of one person. We are talking of one company. And that company is called GMM, Global Maritime Manila Incorporated. Let us be clear about this GMM. We have nothing against you, but some 24 fishermen, perhaps more, have everything against you. Let us put it this way. Kung ikaw ay nagpakahirap ng 2 taon sa gitna ng dagat, malayo sa pamilya, ang expectation ay makukuha mo ang buo ng iyong pinaghirapan at the end of your contract, right? Right. E paano kung installment? Furthermore, what if after begging for the 200,000 pesos that actually belongs to you, ang ibibigay sa iyo ay 10,000 pesos lamang? Talagang ipagdadasal nyo, tamaan sana ng kidlat ang dapat tamaan. Last June, 2 seafarers ang nagsumbong sa amin. Ang sangkot ay isang empleyada ng GMM at ito nga mismong tinamaan ng lintik na Global Maritime Manila. Long story short, natulungan natin ng 2 seafarers, fine. Naibalik ang isang bahagi ng kanilang pera. Pero ngayon, may reklamo na naman laban sa GMM. At it appears, ang GMM ay nagpapatrabaho pero hindi nagpapasweldo. Ilang kuha niyan? Ilang buwan yan? 21 months po. 21 months? 30 lang po kami. Lahat? So, kami lang. Ibig mo sabihin, lima lang kayo, 30 kang ano ito? September 2021, 5 mangingisdang kinontrata ng Global Maritime Manila ang nagpunta sa Isumbumukay Tulfo. Hindi sila seafarers o seaman na nagtapos ng special training. Sila ay mga mangingisda na nirecruit ng GMM para pumalaot sa malalayong kontinente para manghuli ng pusit. Ang sweldo nila ay $350 isang buwan. This was the arrangement dahil nasa dagat sila all the time. Ang agency ang nagpapadala ng sweldo nila sa kanilang pamilya. Hindi buong $350 ang ipinadadala, isang bahagi lamang. May savings na naiiwan sa mga mangingisda. Ang savings na iyon ay makukuha nila sa pagtatapos ng kontrata. Like what we said, they went out to the open seas in the employ of GMM, contract and all. Tapos, at the end of the contract, hindi ibibigay ang savings nila? Pwede ba yun? If you ask GMM, pwede. Magkano utang sa'yo? Sa isang down po. Ha? 100, sir. Ikaw? 220 sir. 170. 170. 290 sir. Mind you, dugo at buhay ang ibinuhos nila katumbas ng perang yan. I am not waxing poetic, my friends. Paano ang trabaho? Sobrang hirap na. May manual, ma'am, may makina. Dugo nga ito sa kamay mo. Kung nag-manual ka ng Nakuha ng pusin. Tapos, konti pa yung tulog mo kasi sa hirap ng trabaho namin sa barko, parang kapalitan ng buhay mo kung hindi ka mag-iingat. Lamig sa Argentina, grabe. 3 pa yung jacket namin. Sobrang tumitigas naman kamay na yun, mga kanan. Sobrang lamig. On top of it all, kalaban pa nila ang homesickness. Halos lahat sila ay first time na sumakay ng barko. First time makarating sa mga dagat ng Latin America. Erratic ang signal sa dagat. Wala silang contact sa kanilang mga pamilya. Iniisip pa lang namin na yung pinapadala ng
agency, parang doon na lang sila naniniwala na okay pa kami or buhay pa kami. Mahirap mo. Kasi sa akin kasi, hindi kami nakatawag sa pamilya ko kung maganda yung padala ng alote namin. Wala pong signal, walang dawang po yung barko. Stop ma'am, kaso lang nasa gitna lang. Gitna lang. Hindi kami bumababa ng barko. Matatanaw naman namin yung pinakamahirap pa dun yung mga kasama mo ng mga Chinese. Nagtatago sila pa about ng trabaho. Saka yung Mga Pilipino lahat yung tatrabaho. mas mabagal sila pa sa amin. Sinasadya ba nila O yun? sinasadya nila ma'am. Anong pakiramdam niya Parang gusto na nga namin umuwi. Sinasabi na lang namin sa sarili namin. Tiisin namin para sa pamilya namin. Halos 2 taon din silang nagtiis sa barko. Kalaban ang lamig, puyat at pagod. Siyempre, after all the hard work, they deserve to get their savings. Matapos ang kanilang kontrata, excited silang makauwi sa kanilang pamilya. Sa isang barko, ma'am, puro Pilipino lahat. 45 days yata yun eh. Nagsama-sama kami ron sa isang barko nung nasa Singapore na kami. Excited, Masaya. Sa barko. Pauwi na kami. Kinukwenta na yung perang makukuha pera pagdating sa namin. Pilipinas. June 2021, balik Pinas na sila. Habang naka-quarantine sa isang hotel sa Makati, pinuntahan sila ng welfare officer ng GMM, isang attorney Marlon Martija. Binigyan sila ng 10,000 pesos bilang cash advance. Pakiulit nga, 10,000 pesos. Ang sabi po sa amin, hihintayin yung computation, tapos ipapasa sa amin. Kung yung computation na yun, imugustuhan namin na ganun, magbigay muna sila ng 10,000 para siguro. Kinuha lang yung mga number namin, email namin sa Facebook. I-chat lang daw nila sa amin kung ipapadala ng pera or text o tawag. Lumipas ang July, August, wala pa rin ang kanilang sahod. Mula sa kanilang probinsya, lumuwas silang muli sa Maynila para mag-follow up ng personal sa GMM. Kasi pabalik-balik lang kami dun sa GMM sir. Palagi na lang sinasabi sa amin. GMM, ilang beses kayo bumalik doon sa... Hindi pa nga po sir umuwi. Magdadalawang buwan na ako dito sa Maynila. Saan ka nakatira? Dito sa kapatid. Ikaw, ganun din? 2 buwan ka rin dito na? Pabalik-balik lang po kami sa probinsya. Oh my God, yung sweldo, yung paano ninyo? Ano ito? Utang-utang na nga kami. 3,000 pang masayang mo. Ay, tawagan mo ngayong GMM? Si Captain Jose, tinext ko po boss, hindi talaga sumasagot eh. Itong Captain Jose, nakausap namin ito nung nagsumbong ang 2 seafarers June 2021. That time, he sounded arrogant and self-righteous. Eventually, ayaw na niya makipag-usap. This time around, ayaw na namang makipag-usap sa amin si Captain Jose. Fine. We can always refer complaints to the Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Mismong sa administrator na si Bernard Olalia. Kasi ang maritime na yan, nakuna yan po yung sinasbigli natin ang financial compliance po dahil matigas na nagkakubigyan ito. So ngayon po, ipapatawag po ulit yung kanilang representative para kasi kasuhin itong mga bagong nagre-reklamo. Kasi marami po nagre-reklamo talaga sa kanila itong panahon ng pandemic. Oh my God. Oh. Nandito po na sila sa Maynila. Andito nga sila, alam nyo, nakakaawa sila kasi yung isa halimbawa sa kanila ay mula nung September, pabalik-balik sila sa agency at saka yung iba, umuwi sa probinsya nila pagkatapos bumabalik dito para kunin yung pera pero pinagpapasapasahan lang sila. Pag hindi po kasi kaso, ito yung nating suspended plane. Kuya Mon, September 13, mula sa ating opisina dito sa Burgundy, ay pinuntahan namin ang POEA na nasa kabilang side lang naman ng Ortigas. Araw ito ng paghaharap ng mga nagsusumbong at ng isinusumbong na Global Maritime Manila. Sa footbridge ay sinalubong ako ng mahigit 20 na mangingisda may kaparis na reklamo laban sa GMM. Nabigla ang POEA sa dami namin.
hindi muna kami pinapasok. Matyaga kaming naghintay sa labas mula 1:00 ng hapon hanggang mga 3:00 ng hapon habang inaayos ng mga taga-POEA ang health protocols. Matyagang naghintay ang mga nagrereklamong mangingisda. Kung ilang buwan na silang naghintay, ano ba naman ang ilang oras pa? Kung saan-saan pa sila nanggaling? Quezon, Nueva Vizcaya, Ilocos. Halimbawa, si Jason Villanueva, 32 years old, may pamilya. Bumiyahe pa mula sa Barangay Dagupan, Apayao, 15 oras ang biyahe. Nalaman ko na lang po sa mga kasamahan ko, ma'am, kaya Na? tinawag nila sa akin na may ganitong may report tayo sa 13. Pinag-aawayan na nilang mag-asawa ang perang kanila na pero iniipit ng GMM. Bukod sa anak at asawa, sa kanya rin umaasa ang 3 kapatid, nanay at tatay. By 4 p.m., 2 kinatawan ng complainants at ako ang tanging pinapasok sa opisina ni Admin Olalia. Bawal ang kamera. Hindi lamang pala kami ang binitin ng GMM. Maraming dahilan ng GMM na ospital raw ang staff nila na dapat ay dadalo sa meeting. Nagbabala si Admin Olalia, kapag hindi dumating ang GMM, extended ang suspension nito. Finally, dumating si Attorney Marlon Martiha, Welfare Officer ng GMM. Ito ang resulta ng usapan. Isa pang conciliation meeting sa September 23, tapos sa September 30, ibibigay na ng GMM ang pera ng mga mangingisda. Wala pa raw kasing computation at ang pera ay manggagaling pa sa kanilang main office. Daw. Natuloy ang meeting noong September 23 at kumpirmado, September 30, makukuha na ng mga mangingisda ang kanilang sahod. Ang problema, pagdating ng September 30, anong nangyari na ibigay may sahod kahapon? Hindi pa, ma'am. Ang sabi nila, ma'am, hindi pa nila ibibigay, ma'am. Wala pa daw eh. Ang sabi ni Sir Marlon, nakadepende po sa computation. hayop na computation yan. Captain Rely Jose, tao ka ba? Ano bang computation yan? Nagalit kami nga, ma'am, dahil hindi nila binigay. Yun po ang usapan. Pero hindi naman nila tinupad. Kumusta si Jason, Karen? Halos gumuho ang mundo ni Jason Cuyamon. May sakit ang kanyang anak, na aksidente ang kanyang nanay. Hindi ko po siya naipa-hospital dahil wala po akong pera. Nakikihati lang siya ng upa sa bahay na pansamantalang tinitirhan ni Oliver. Isa rin sa mga mangingisdang binalasubas ng GMM. Nasa 30,000 pesos na ang utang ni Jason sa pagtira sa Maynila. Finally, out of 24 complainants, 8 lamang ang nakapag-file sa POEA dahil ang 16 ay nag-file na pala sa National Labor Relations Commission o NLRC. Hindi raw maaari yun, forum shopping. Ito ang paliwanag ni Charity Jacob, Chief ng Assistance and Welfare Division ng POEA. Dahil dito masama ang loob ni Oliver Balmeg, isa sa mga nag-file ng kaso sa NLRC. Mabagal kasi ang galawan sa NLRC, kaya binalingan niya si Captain Jose. Captain Rely Jose, kailangan ko na po yung sahod ko. Yan lang ang inaasahan ko para makatulong sa nanay kong na-stroke. Nangako niyo sa amin, 2 buwan makukuha na namin yung sahod namin, pero hanggang ngayon wala pa, sir. Kailangan ko na po yung pinaghirapan ko. Awa kayo, sir. Yan lang inaasahan ko. Hayop na buhay ito. Bakit kailangang magmamakaawa ni Oliver para sa salaping pinaghirapan niya? Kung si Oliver ay nagmamakaawa, si Jason naman galit na galit. Captain Rely, mahiya naman po kayo sa pagmumukha nyo. Bigay nyo na po yung buong sahod namin. Ilang buwan na kami, sir, naghihintay. Ang kapal po talaga ng mukha nyo, sir. Kung di kayo nahiya sa amin, mahiya kayo sa sarili nyo, sir. Lagi mo na lang sinasabi, sir, yung mga computation namin na hindi pa binigay yung principal sa China. Hindi kami po maniwala yun, sir. Nasa inyo na po ang pera, sir. Kinulit namin ng GMM, pero deadman na talaga. Maski itong attorney Marlon Martiha, deadman na rin. Then, from out of the blue, tinanggap namin ito. Kaya sabi nga lang kita. Ano kasi, di kita natawagan nakaraan, sabi kasi sa akin sa GMM, sige papuntayan mo sila dito by Thursday or Friday para mabigyan ng assurance. Si attorney Marlon ng GMM Global Maritime Manila Inc.
Sabi niya, 20,000 pesos na cash advance daw ang makukuha ng 8 fishermen na nag-file ng complaint sa POEA. Ito nga po ang tanong namin earlier. Ang sweldong pinaghirapan ng ni-recruit nyo, ibibigay nyo ng installment? Friends, inaalala rin namin ang kalagayan ng mga nag-file ng kaso sa NLRC. Hindi pwede silang mabigyan ng kaunting pera. Oo nga sir, pero hindi ba pwedeng i-take into consideration na sila din naman ay apektado? Baka naman po pwedeng pati sila ay mabigyan na ng cash advance. Pina-work out ko na to. Kaya kasi hindi ko kaya sabay-sabay yan eh. Nag-gawa na tayo, ayusin ko lang muna ito. Sa PUA, no? Then, Habang inaasikaso namin ang kaso, nalaman namin na lifted na ang suspension order ng GMM as of October 5, 2021. Hanggang ngayon, hindi pa naibibigay sa kanila yung sahod. Yung iba, inaantay na nila yung hearing nila sa NLRC. Hindi ba pwedeng, kasi mayroon silang kaso na sinampa na doon sa kumpanya. Manungon, kahit po meron silang kasong nakabinbin, pwede po silang pumunta rito at i-assist ko po sila. Kahit na suspendido sila, ay mapipilitan silang magbayad? Ay, opo. Kasi ang suspension naman, ang ibig pong sabihin nito, hindi lang sila makakapag-deploy. No? Pero, pwede po silang makipag-usap sa mga OFW sa nagre-reklamo. Pwede po silang magproseso ng mga nag-a-apply, pero hindi po sila makakapag-deploy. Honestly, sa paulit-ulit na pangako ng GMM, hindi namin alam kung paano tatapusin ang kasong ito. Except perhaps to repeat the sentiments of Jason and Oliver. Kailangan ko na po yung pinaghirapan ko. Awa kayo, sir. Yan lang inaasahan ko. Captain Raleigh, mahiya naman po kayo sa pagmumukha nyo. Bigay nyo na po yung buong sahod namin. Magbabalik ang isumbong mo kay Tulfo, makalipas ang ilang patalan. Hinuhusgahan ng lipunan ang mga minor de edad kung mabuntis at magkaanak. Sino ang may responsibility? Whose fault? Ang mga magulang? Maybe. Pero paano kung ang minor de edad ay ginahasa? Ibira ko na yan. Anong nangyari nung hinila ka niya? Bugos ko na niya. Huwag ka nang... Itago natin ang biktima sa pangalang Amber. 14 years old nang siya ay gahasain. Ang hayop na rapist ni Amber ay ang anak ng may-ari ng dati nilang inuupahang bahay. Ang suspect ay si Eulogio Jojo Donaire, 46 years old. Nakausap ng isumbong mo kay Tulfo si Amber sa patnubay ng kanyang ina. Here is Chen Husay. Ilang beses niyang ginawa sa'yo yun? 8. Mula Baybay Leyte, nakarating sa amin ang sumbong ng ina ng biktima na itago rin natin sa pangalang Lourdes. Hindi madaling makipag-usap sa pamilya ng biktima. Mahirap ang signal sa bukid sa kanilang lugar. 2 cellphone ang ginamit namin. Isa para sa video, ang isa naman ay para sa audio. Ilang taon na po siya? 15 ngayong December, ma'am. Kailan po ito nangyari, yung pong panggagahasa sa anak nyo? Last year po, mama. September 2 po. Panganay na anak ni Lourdes si Amber. 2 pa ang kanyang anak, isang 13 years old at ang bunso ay ipapanganak pa lamang niya this month. Wala silang sariling bahay. Nang paalisin sila sa inuupahan, ay napadpad sila sa room for rent na mga Donaire. Magkano upa ninyo? Kina Donaire? 1.5 po, ma'am. Dati, nagtitinda ng puso sina Lourdes. Ang puso ay kanin na nakabalot sa dahon ng nyog. Ngayon, pangangahoy ang pinagkakakitaan ni na Lourdes. Yung suspect, anong trabaho nun? Wala po, ma'am. Nasaan kayo nung pinasok o ginahasa itong anak mo? Nagano kaninang kahoy lang sa bundok. So, bale, lagi bang naiiwan yung anak mo mag-isa sa bahay nyo? Opo, ma'am. Nahinto siya sa pag-aaral dahil hindi mabayaran ni Lourdes ang mahigit 1,300 pesos na bayarin sa eskwelahan. Grade 8 na dapat siya ngayon.
Paano nangyari yung pagpasok niya doon sa bahay ninyo? Tinulak niyo po ang pintuan. Unsay gibuhat nimo sa sulod? Naglinis. Unsay gibuhat niya nimo? Dira ko na yan. Anong nangyari nung hinila ka niya? Bugos ko niya og kanang... Hindi matuloy ni Amber ang pagkukwento. Hindi namin siya pinilit. Ilang beses niyang ginawa sa iyo? Walo. 8 beses. Kay hinumdum ka unsay mga petsa? Ang iba hindi na po. Unsang mga petsa man imong na dumduman? Umaga ng September 2, 2020, nang magsimula ang pangahalay sa kanya ni Jojo. Umaakyat daw ito sa inuupahang kwarto kapag wala na ang mama niya at iba pang kasama sa bahay. Gibira ka niya. Pagkabira niya, ahamang ka na napadong. Gagawa sa lupa nga kwarto. Gisulod ka ba sa kwarto? Sa inuupahang kwarto siya ginahasa nitong si Jojo. Unsa may gibuhat niya nimo? Tinakot ka ba niya? Opo. Unsa may giingon niya? Magsaba. Unsa man iyang buhaton kung magsaba ka? Aksyon. Aksyon. Sa takot ni Amber, nanahimik na lang siya at tiniis ang paulit-ulit na pangahalay nitong si Jojo. Ano yung nilagay niya? Unsa may gibutan niya sa imuhang sa bibig? Kamay niya lang po, dinakit niya. Nang iwan nila ang impyernong room for rent na iyon, ay saka lang siya naglakas ng loob na magsumbong sa kanyang ina. Paano po? Sinabi po ba ng bata sa inyo o kayo po mismo ang nakadiscover? Sinabi po kasi sa anak ko po, ma'am. Paano po sinabi ng anak ninyo? Sabi niya, inano daw siya ng lalaki, tapos inipit daw yung paa niya, binaasan yung bibig niya. Nang malaman ni Lourdes ang nangyari sa anak, nag-report agad siya sa pulis. Kinausap si Amber ng social worker. Nakitaan ng social worker ang trauma ng bata. Sa kanyang salaysay, idinetalya ni Amber kung kailan at paano ginahasa siya ni Jojo. September 2020, nangyari ang krimen. Kung naisampa ang kaso sa loob ng 24 hours, pwedeng naaresto ang mga suspect kahit walang warrant. Pero January 2021 na, nang makapaghablak, kaya nauwi ang kaso sa regular filing. Ibig sabihin, kailangan ng warrant of arrest at dadaan sa mabusising proseso. Buntis na ba siya noon? Opo, ma'am. 5 months. Nahalata niyo na po ba na lumalaki na yung tiyan niya? Hindi po, ma'am. May 2021 nang lumabas ang warrant of arrest laban sa suspect na si Jojo. No bail recommended. Nung nalaman nila na nagsampa kami ng kaso, pumunta dito yung lalaki. Tapos sabi niya, hindi daw niya ginahasa, marami siyang salita po, ma'am. Tumakas si Jojo, pero bago yon, nagtapat siya sa kanyang pamilya. Pag lumayas na siya po, ma'am, doon na siya nagsabi ng pamilya niya na yung kasalanan niya, sinabi niya. Inamin niya po sa pamilya niya na ginahasa niya yung bata? Opo, ma'am. Paano niyo po nalaman na inamin niya ito? Nakausap ko kasi yung kapatid niya noong nakaraang araw po, ma'am. Kaya ngayon, pinaghahanap na si Jojo. May impormasyon na siya ay nasa Kalumpit, Bulacan, sa bahay ng isang niyang kapatid. May nagsasabi rin na siya ay nasa Zamboanga sa ilang kamag-anak nila doon. Nanganak na si Amber. Maluwag na tinanggap ni na Lourdes ang sanggol na ngayon ay 4 na buwan na. Inig mo dako imong anak. Ingnon ba nimo sa imong anak kung kinsay iyang amahan? Hindi. Ipakita ba nimo sa iyaha ang imuhang anak? Magkaminsan, nakakapag-isip din, paanong natatanggap ng mga kapuspalad na gaya ni na Amber ang mga kasawian? Sana humarap na siya ng kasalanan niya. Harapin na niya yung kasalanan niya para mabigyan ng hustisya. Gusto ko lang masabi makulong siya. At mabigyan ako ng hustisya. Gusto ko lang po sa, ma'am, ma-confirm, ano po ang kaso na nakasampa dito po kay Mr. Eulogio? Ano po yan, ma'am? May mga acts of lasciviousness po. Puro ay acts of lasciviousness. Parang 7 counts ata po yan, ma'am. 7 counts. Kasi parang 8 incidents po. Yung isa ay rape. Yung 7 po ay parang mga acts of lasciviousness po, ma'am. Tingnan ninyong mabuti ang larawang ito.
Kung sino man ang may impormasyon tungkol kay Eulogio Jojo Donaire, ipagbigay alam sa pulisya. Maaari din kayong tumawag sa aming tanggapan. Magbabalik po ang isumbong mo kay Ang aming Tulfo Klasiko ay ipinalabas namin noong September 3, 2005. Napatay ng isang Marine soldier ang kapwa niya Marine sa kampo nila sa Sulu. Away sundalo ito. One soldier wanting to impose discipline over the other but ended up the wrong way. Nauwi sa personalan. Nauwi naman sa pag-iimbento ng isang alibay para pagtakpan ang lahat. Narito po ang Tulfo Klasiko. Disiplina, pagsisilbi sa bayan, at pagsunod sa utos, mga katagang nakatatak sa isip ng isang sundalo. Nakasasalay din dito ang kanyang buhay. Tunghayan natin ang reklamo ni Jaime Beato. Ang kanyang kapatid ay isang Marine na pinatay ng kapwa Marine. Ang gusto lang namin ay mabigyan ng katarungan yung pagkamatay ng kapatid ko. Wala nga kaming idea kung ano kinamatay niya kasi basta na nabalita namin, patay na siya. Di namin alam kung sino pumatay. Kasi yan sabi, sa pagkamatay ng kapatid ko, rebelde ang pumatay. Pero may isang kabatsyong kapatid ko nagmalasakit, tumik sa akin, na hindi raw rebelde ang pumatay kundi kasama niya. At yun nga, si LPG 1 ang pumatay dahil kaya niya na kumpirma dahil sa investigasyon, umamin na siya ang pumatay. Sergeant Juan! Yes, sir. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Di ba sabi ko bawal matulog sa pwesto? God damn it! Get it, Luis! Yes, sir! Di ba sabi ko walang matutulog sa pwesto? Talagang pasukin tayo ng kalaban. Mamatay tayong lahat. Dahil sa kagagawa, no? Okay. Give me 1 week. Push up! Yes, sir! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop! Give me 2 weeks. Jump and jump. Yes, sir! Hold! Hold! Taso! Ganon! Ay, sir. Pwede na ba ako bumalik sa pwesto, sir? Sige na! Bumalik ka na! Yes, sir. O, tayo sandali! Mas mabuti pa, timpla mo ako ng kape. Yes, sir. Pinasok tayo! Sino? Pinasok tayo! Nasaan? Mga kaaway! Saan? Nasaan? Teka, sino pang kaaway? Nasaan? Hindi ka makasagot. Nasaan? Nasaan? Eh.
Ang ano sa amin, hindi pa malinaw kung ano ang pagkamatay ng anak ko. Ano daw yung tinaga. Ang sabi, nahuli raw na natutulog sa post. Nahuli ng kapatid ko, pinarusahan. Pagtapos daw parusahan, pinagtimpla pa raw ng kape ng kapatid ko yung si Private One nga. Yun lang. Yun lang nalalaman naming report tungkol dun sa, dahil dun sa kabats ng kapatid ko sa Mindanao. Yan ang sinasabi niya sa akin. Nalaman kung si Juan ang pumatay, Miyerkules eh. Martes dumating yung bangkay sa amin, Miyerkules binurol sa Port Bonifacio. Miyerkules din namin nalaman na si Juan ang pumatay. Tapos, Biyernes, tumik sa akin si Rico. Nakatakas nga yung suspect. Dito, ang tama niya, dito sa leeg, dito sa tenga, dito sa ulo, basta puro ulo. Yun dito, ang huli rito, parang ginilitan na siya eh. Parang finishing na lang yun dito eh. Talagang, ibig sabihin, talagang galit na galit sa kanya yung pumatay. Yun ang ano eh. Di alam kung galit na galit o talaga nasiraan na ng bait eh. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Parang masisiraan ako ng pag-iisip. Siya lang inaasahan ng magulang ko. Wala na ngayon. Kaya siya na pumasok niya sa militar dahil sabi niya nga eh, sa magulang ko sabi niya, total, mawala man ako, hindi na maghihirap yung magulang niya kahit paano may matatanggap. Yun ang pinakamasakit sa amin. Nawala kami ng isang pinakamabait na kapatid. Magandang hapon o Captain Abrao. Magandang hapon din po sa inyo dyan at naka-on air po ba tayo? Opo. Sige po. At, ano po ba ang mga nakikinig sa atin? Ano po ba ang circumstances ng pagkamatay po ni Corporal Beato? According to the initial investigation po namin, ito talaga po si Private Juan ay naka-duty po siya at Sergeant of the Guard naman itong si Corporal Beato, si late Corporal Beato. Opo. At ito po ay napatunayan na nahuli po yata ni Corporal Beato ito si Private Juan sleeping on post. And as a senior NCO, pinarusahan po niya, binigyan niya ng mga exercises commensurate dun sa kasalanan po niya para mahigpit ho ang Marines tungkol dyan sa disiplina. Opo. Saan ho ba ito na-assign sila? Saan ho ba banda sa Mindanao na-assign ditong dalawa? May sulo po ito sila na nangyari po yung insidente sa may Buhanginan Sulo. Sa area, at saka sa area talagang mahigpit ang mga tao. Ang mga, kasi totoo po yun. Kapag buhay po ang kapalit hindi lang tulog po isang duty. Hindi lang lahat, kapag natulog yung isang sundalo, yung gwardiya, lahat yan, lahat yung kasamahan niya in danger din. Yung, Opo, tama po kayo dyan. Delikado ang buhay dahil walang nagpapatay. Totoo po yan. Opo, okay. So ito na po, binigyan na po niya ng parusa. Ano po kayang matanong ko, ano pong parusang ginawa po nitong si Corporal Beato? The report says that binigyan po siya ng mga exercises. Probably mga push-up,
jumping jack, any of these army dancers. Pagising, oh. Opo. At hindi po yata natanggap ng ni Private Juan. May ginawa siyang hindi maganda. Of course, alam na po natin the rest of history. Pero sa ngayon po, dahil pina-find out namin na he made some he tried to cover his tracks by declaring during night time na meron po nakapasok na Kaya tinaga-taga niya sa ulo, sa leg. Kasi nangyari po mga gagabi na po, obviously during that time sa area po, alam po natin na wala gaanong ibang ginagawa. As early as 10 o'clock, medyo mahimbing na po yung iba natutulog. So, nag-declare po siya ng general quarters. In naval terms, that means red alert. Sinamahan ng aking staff si Jaime Beato sa Philippine Marine Corps Headquarters sa Fort Bonifacio para mapabilis ang pag-usad ng kaso. Kami po, gusto rin namin mabigyan ng hustisya si Beato. Si ano pong first name po niya? Brixton. Si Brixton. Kasi, hindi rin maganda sa amin yun eh. In the first place, private siya eh. Very brave siya. Hindi namin hinahayaan yan. Malakas ang seniority ng Marines. Sabihin ko po sa inyo yun. Yung seniority ng Marines, yun lagi ang nananaig. Kasi, doon ang backbone ng sistema ng Marines. We are trying our best to locate Private Juan as of now. First time po ito. Walang ano sa Marines. Hindi namin pino-cover up yung mga tao na how much more private lang siya. So, sana po kayo nang tuluyin? Puntahan po natin yung judge advocate natin. Pa-verify naman kung nanood siya may judge. Puntahan po natin. I will assist you, kayo yung mga complainant. Ang role natin sa Armed Forces is we will assist you in filing the appropriate charges against Beato sa civil court. Yes, appropriate court ng Regional Trial Court ng Zamboanga City kasi doon nangyari. Sa batas natin, for the crime was committed, doon natin file yung case. So tutulong kami dyan, ang command is doing all things, all remedies for the necessary filing of the case. Pag may file namin yung case, ipagsasabi namin sa inyo. Yun lang naman po. Para malaman nyo kung anong status. Tapos yung claims ninyo pagdating ng LOD report sa kanya na he died in line of duty, his death was declared in line of duty, then you can come and malalaman din ninyo at through our personnel para i-claim ninyo yung mga man na claims para sa kanya. Yes, okay. Thank you po. Sige, maraming salamat. Maraming salamat. Sa ipinakitang pag-aksyon at concern ng Philippine Marine Corps, sana naman po ay makamit na ni Jaime ang hustisya para sa kanyang napatay na kapatid na si Corporal Brixton Beato. Sana matulungan kami na mabigyan ng katarungan yung kapatid ko. Yun lang naman ang inihiling ko kasi parang wala na kami ibang maasahan kung sinong pwedeng tumulong sa amin. Kaya lumapit kami kay Montulfo na matulungan sana kami na mabigyan ng katarungan yung kapatid ko.
Makamit kaya ni Jaime Beato ang hustisya para sa napatay nitong kapatid na si Marine Corporal Brixton Beato? May nationwide alert na ang AFP para hulihin si Private Elpidio Juan. At na-file na rin sa Zamboanga Regional Trial Court ang kaso sa tulong mismo ng Philippine Marine Corps. Ang isumumo kay Tulfo ay mananatili sa radyo at telebisyon hanggat may inaabuso at inaapi, pagpapabaya at anomalya. Hanggang sa muli, mga higala, salamat sa inyong patuloy na suporta. Ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat ug mabuhay!